Pinas, kakampi sa lahat ng sandali, nangangalaga sa panahon ng trahedya, masasandalan sa panahon ng kaguluhan, kaagapay ng bayan sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang inyong armed forces, puwersa ng mga kawal Pilipinong hatid ay totoong serbisyo. Ito ang inyong kawal Pilipino. Ito ang inyong armed forces. Basahin mo to. Sir. Basahin mo yan. Kumarin. Si Andrew Tan. Presidente ng Filipino-Chinese Chamber. Magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa programang APAP Batangas, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Tayo po ay napapakinggan galing po dito sa Blue Sapphire at tayo po ay napapanood din po sa Cable TV Channel 6 at mapapakinggan po sa DWDD 1134 kHz every Friday from 12 to 1 at saka every Sunday 12 to 1. At ngayon po umaga ay maganda ang ating pag-uusapan sapagkat yung topic ko natin ngayon ay malapit po sa puso ng ating mga ordinary mga mamamayan sapagkat it has something to do with yung presyo ng mga ordinaryo, mga bilihin natin, mga basic commodities. At ngayon pong umagang ito ay tayo po ay may mga inimbitahan na mga iginagalang. Kaya yung ating mga guest po ngayon ay hindi po basta-basta. Ito po yung mga extraordinary personalities po dito sa Batangas, mga iginagalang po ito at ipinagmamalaki po ng mga Batanggenyo at yung ating mga panelists po dito dati, mga host po sila, nagkataon ho na sila po ay representing yung sektor sa pag-uusapan natin ngayon, kaya sila pong ating mga kasamahan sa mga resource person natin ngayong umagang ito. At siguro simulan na po natin, but before na ipakilala ko po sa kanila, sa inyo ang ating mga resource person, unahin po natin ang ating mga regular na co-anchor sa ating programa, si past President Ding Andal ng Rotary Club of Lipa South. Ding. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan sa Lipa at sa Batangas at saka sa Calabarzon. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay at lolo. Magandang umaga po sa inyong lahat. And si Medj Kahanding ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. Magandang umaga po, APAP Batangas po. Tuloy-tuloy po nating pagsamasamahan ng programa. Salamat po. And Butch ng Orbanpur, si Butch Nares. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po lagi kayong makinig at manood sa aming talakayan sa APAP Batangas tuwing linggo lang. Nandito rin po ang mag-asawang si Ed Kaalim at Gladys. Ed. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa APAP Batangas. Happy Father's Day po. Thank you very much. Yan pong ating mga co-anchors ngayon pong umagang ito. At punta na ho tayo sa ating mga ipinagmamalaki hong mga resource persons. Unahin po natin ang Provincial Director po ng Department of Trade and Industry, si Director Ruel Gonzales. Kasama ko po ito sa PLD. Yes, magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nakikinig. Kayo pong lahat ay nakikinig sa APAP Batangas. Ma, Happy Father's Day. Bahala ka na muna dyan. Lagi naman akong wala eh. So, bakit nang binabati mo yung asawa ng Father's Day? kasi lagi ang father eh. Whenever I'm out, he does dual roles of being father and mother to my kids. Kaya, Okay. Ma, Happy Father's Day. Good morning po. At yung ating hong isa sa mga haligi po ng APAP Batangas ay resource person natin ngayon, ang President po ng Batangas Chamber of Commerce and Industry, si President Ped Calaw. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nakikinig at nanonood. Napakaganda po ating talakayan ngayon para po sa mga ina at ama ng tahanan. Yung pong mga namamalingki sa mga kasamahan kong mga asawa ay nasa abroad. Happy Father's Day po. Okay, at si Director Mar Amparo, this time representing ho ng mga traders, no, ng nasa trading kasi ito.
Okay, thank you Jerry. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig at manonood mamaya. Sa mga kasama ko dito sa APAP Batangas, pinabati ko kayo ng Happy Father's Day sa mga father at sa mga kasama ko sa Rotary, sa mga Tagalipa, Batangas at Calabarzon, sabi ni Ding. Binabati ko kayo ng Happy Father's Day. Magandang umaga po sa lahat. At of course, yung ating usapan is pangkapayapaan at saka pangkaunlaran. Kaya hindi maaari pong hindi mawala or mawala ang security component ng ating programa sapagkat napakahalaga ho ng papel na ginagampanan ng ating mga kasunduluhan, especially ho sa ekonomiya, development ng ating bansang Pilipinas. So we have invited Lieutenant Colonel Villarreal ng 740th Combat Group. Thank you very much, sir. Okay naman yung sound natin, ano? Tingnan nyo dyan kung okay naman. Okay. So, siguro, simulan na agad tayo, no? Unang-una is, ang namomonitor ngayon ng ating mga pupunta dyan sa palengke ay yung tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga basic commodities, ano? Simulan muna natin sa karne siguro sapagkat si Butch, kausap po kanina, yung president po ng Urban Poor, Federation ho ng organizations po ng Urban Poor dito po sa Lipa City. Ito yung unang kanyang napansin, yung pagtaas ho ng presyo ng karne. Siguro hingi kami ng kaunting background o report galing po sa producer sapagkat si Kaped ho ay representing the hogs raisers or producers ng Batangas. So Kaped, pwede bang bigyan nyo kami ng kaunting report tungkol sa bakit ganito ang sitwasyon, tumataas yung presyo ng ating karne? Sa kasalukuyan po, ay sasabi nating mataas nga po presyo ng karne. Marami pong bagay, mga factors kung bakit mataas. Una-una po kami ay nagre-represent sa mga hog producers. Kami po ang nagpapalaki ng baboy. Maging iyan po ay commercial farm o ito pong backyard. Ito po sa kasalukuyan po, gusto ko pala paalam sa mga nanonood na kami po dito sa part po ng mga producer ay kasalukuyan po ay bumababa po ang farm gate price namin. Ito po ay sapagkat alam po nyo ay depende po yan sa market forces din ang pagtaas at pagbaba. Ang presyo po ng baboy ay katunayan po ay nagpapatakbo po diyan ay ang tinatawag na distribution between sa producer, doon po sa middleman at saka sa magtitinda. Maganda ang nangyayari po ay kumisan po ay kahit po kami nagbababa ng presyo, ang presyo po sa palengke ay hindi po bumababa. Maganda po sana ang aking sasabihin sa mga para malaman ng mga nanonood at nakikinig ay magkaisa-isa po sana ang producer, ang middleman at saka ang market vendor para po kung sakali po kami nagbababa ng presyo ay di para po sa proteksyon ng ating consumer ay magbaba din po sana ang presyo sa palengke. Madaling salita po ay dapat po sa aming sa tatlong yan ay magkaroon po ng sapat na tubo sa kanila pong mga paninda. Kung hindi po magkakaisa yung tatlong yan, talaga pong hindi magkakaigi ang presyo sa palengke. Thank you very much, Kaped. Medyo malaki ang responsibilidad ng DTI, ano? Isipin mo na mababa pala yung presyo doon sa mismong source, ano? At sa retailing ay mataas. Anong pwedeng gawin ng DTI dito, Director? Kasi seemingly merong problema. Merong problema ata sa monitoring ng Department of Trade and Industry. At alam ko ang DTI at saka ang Department of Agriculture ay tandem pagdating dito sa obligasyon, responsibilidad na monitoring ng price sa market. Thank you, sir. Actually, ang sitwasyon ngayon ay kami ng Department of Agriculture ang siyang nangunguna
sa pag-monitor at pilitin na mapababa. Actually, yung term na mapababa is a misnomer. Sa mga produktong agrikultura, napakahirap mo talagang ipeg or panatilihin sa isang presyo dahil sa napakaraming forces na involved, including the environment, weather, mga natural forces, no? Typhoon, calamities, infrastructure, no? Hindi katulad doon sa mga manufactured goods, no, na once na manufactured, yan na yan. Ito, at its growth, napakaraming factors involved. And of course, demand and supply. Kaya kami, as a matter of policy, hindi kami masyadong ganun kahigpit, no, sa pagmamonitor sa mga agricultural products. Example, oras na magkabagyo at meron ng problema sa parte ng infrastruktura sa norte, tataas ang gulay. Dahil most of our vegetables come from the north. So, pag nagkabagyo, nagkabaha sa parteng norte, asahan nyo na po yun. Ganon din po ang baboy, di ba? Napakaraming forces involved. However, continuous po ang aming pagmamonitor. At sana, matuloy yung sinasabi ni PED, although, ang totohanan na ito ay, ang sinasabi nasa mga consumer ang nagdidikta, depending on their wants and their needs. Pero kung titingnan natin, ang problema kasi sa babuyan ay pangkalahatan . It's an industry problem. The feed milling has a problem, sabit sila. May problema sila. So, it's a very integrated thing kasi. Napaka-integrated niyang industriyang yan. Kaya, pag nagka-problema yung isa, magkaka-problema na rin yung isa. Down the line. So, ngayon naman, sa aming tingin, hindi naman ganun kataas pa rin, di ba? Lumalaro siya sumusunod naman siya. Hindi naman yan katulad nung sa langis na mabagal bumaba, mag-roll back, pero mabilis namang magtaas, di ba? Sumusunod naman siya, PED, di ba? Nasa tingin namin sumusunod siya, depende nga dun sa cost ng mga producers. At down the line, although siyempre nagkakameron ng gap. Yan ay nakikita rin namin. Although, I'd just like to point out na ang Department of Agriculture ay siyang nangunguna at siyang main agency in as far as the Consumer Act para sa pagmamonitor at pag-enforce doon sa mga produktong agrikultura. Ang amin is more on the manufactured products. I'd just like to point out very briefly na bakit ba ako narito? I'd just like to point out na ang Department of Trade and Industry po, 2 mandato. We'd like to think that we are the champions of business and we are also the champions of consumers. Both are equally important sectors, although kung titingnan mo, mas malawak yung sa consumers because it involves not only the businessmen like PED, like Sinakamar, it involves all of us. So in a way, ito ang isang area na napakalawak ng aming function, no? Mula dun sa pinakamababa hanggang sa lahat po tayo, walang exception doon. Lahat tayo in one way or the at one point in time ay mamimili. I just like to point that out. Pero Director, yung nag-uusap ba kayo ng Department of Agriculture tungkol dito sa monitoring ng prices? Because yung sinabi nga ni Kaped na yung price doon sa source ay mababa and then pagdating doon sa market ay mataas. So makita mayroong kaagad na problema dapat i-address ang Department of Agriculture at saka ang DTI. Anong pwedeng gawin ngayon ng DTI para itong mismong presyo po sa karne ay mabigyan ho natin ng pansin? On a regular basis we do, and in fact on the national basis, as you can well have noticed, meron tayong National Council for Consumers, Consumer Council, and policy making yan example, yung pagpababa ng presyo ng livestock or ng karne na ang pwedeng gawin ay ang pagpababa ng inputs like feeds, no? There will be instances na kinakailangang mag-import ng mais specifically. So, ito ay kinakailangan very clear ang coordination dahil para yan nagsasalpukang bato Meron kasi dayong mga corn growers sa south na dapat nating proteksyonan
siyempre, naglalabi yan na huwag mag-import. Kami naman, on our end, meron namang mga consumers pag tumataas ang presyo, naglalabi naman na pababain ng presyo, and the only way that that could be done, we know very well, ay ang mag-import. So, magka-clash yan. So, very close dapat ang coordination. At ang decision would have to be fast. Kaya I'm very much aware that there are close coordinations being done. And on our end, kami ang nagpo-provide ng input sa kanila. Yung mga monitoring na ginagawa po natin sa field, sa merkado, ay ginagamit nilang basihan sa mga ganitong klaseng desisyon. Okay, thank you very much. Ding, may tanong ka? Ayun na nga, sinabi na kasi ni Ped at na bumababa ang farm gate. Magkano ba yung farm gate price? Bago ko sagutin yan, Ding, gusto ko lang malaman ng mga nanonood na parang may konting conflict yung gustong ang talagang purpose natin dito is consumer protection. Mapababa natin ang presyo ng karneng baboy. Ang napapansin lang namin, pag medyo tumataas ang presyo ng baboy, ay napipilitang mag-import ang ating pamahalaan. Okay. Para mapababa. Kasi ang bottom line dyan, mapababa ang presyo para sa tao, sa mga namimili. Pero kung titingnan mo sa panghabang panahon, ay talagang bumaba ang presyo ng baboy, ay kailangan bigyan ng proteksyon ang farmer. Sapagkat yan ang talagang, yung ating itinatawag na food production. Yung ating cost ay bumaba. At dyan nandyan ang tinatawag na pagtulong ng ating pamahalaan. Dahil kung titingnan nyo sa ibang bansa, talagang napakalaki ang focus nila sa food production eh. Diyan sila sinosubsidize nila yung sa primero. At pag medyo maganda ng takbo, saka nila pinababayaan. Ibig sabihin, binibigyan nila ng lugar na lumago. Ano? Kung tayo laging aasa sa importation para bumaba ang presyo ng baboy o ibang kalakal, ay hindi tayo lalago. Ang talagang kailangan natin, palaguin natin yung industriya. Katulad dito sa atin sa Batangas, tayo ay isa yan sa pinakamalaking industriya natin. Tayo ay nagsusupply ng baboy. Number 1 ngayon tayo sa pagsusupply ng baboy sa Metro Manila. At ang itlog, ganun din. So, ibig sabihin, yan ang dapat talagang proteksyonan. At huwag tayong masyadong aasa sa importation. At higit pa doon, ay yung smuggling. Dapat ilabanan natin ang smuggling. Yan ang talagang concern namin sa industriya. Okay, pero sa inyo, Kaped, dahil kayo naman is malaking organization, Batangas Chamber of Commerce and Industry, you're also representing the Hog Racers Associations of Batangas. So meron kayong boses, meron ba kayong mga coordinations or mga actions o measures na ginagawa para itong ganitong klaseng mga karaingan ng mga mambababoy natin sa Batangas ay makarating doon sa mga policy makers natin at magawa nila yung kanilang dapat na gawin para doon sa problemang iniraise po ninyo? Meron po. Dahil sa katunayan ay kami po ay may siyang national association na nakikipag-coordinate kami sa DA. At nung pong panahon ni Secretary Yap ay napaka-active po namin. At bukod po dito, meron po naman tayong meron nandyan din po ang party list naman natin, nandyan po ang AGAP, si Congressman Briones, na tumutulong din po para may represent tayo sa Kongreso. Kaya kung po tayo po ay napaka-active po namin itong aming association at talagang gumagawa kami ng paraan na labanan yung mga katulad po ng mga smuggling at kung ano-ano pa. Thank you very much. Ding, may tanong ka. Or si Meds, pero bago bago ibigay yung microphone kay Meds, i-acknowledge ko yung arrival lang ni Alvin. Since diyan ka naupo sa mga resource persons, you will be representing the consumers group, ha? At mas pinili mong maupo dyan sa resource persons natin. Ding? At Happy Father's Day muna, Alvin. Happy Father's Day sa lahat sa inyo at saka sa lahat ng ating mga nakikinig dito sa ating programang Apa Batangas. Ready ka bang i-represent yung consumers group? Kasi diyan ka naupo sa resource persons. Oo, consumer talaga ako. Sige. Sige. Ay,
Talungin natin yung mga... Yung sa urban ports dahil sila yung talagang direktang apektado pag naglalaro yung presyo ng mga basic commodities. Butch? Itatanong ko lang po, bakit po yung kahit po yung mga bigas which is dapat naka-steady yung ano nila, bakit bigla na lang tumataas pagdating sa market? Again, it's an agricultural product. It's an agricultural product. It's an agricultural product na dala ng demand and supply. Ang mais po kasi ang rice po sa atin kasi is a very highly political product, commodity. And certainly hindi po mawawala yan. No? Ang tragedy is that from being an exporting nation, we are now the highest importing nation of rice in the world. No? Tama po yung sabi ni Sir Ped na ang problema ay hindi dun sa aspeto ng negosyo, ang problema ay dun sa sa production. No? We have the field, we have the area, I think we have the knowledge. It's just that hindi na ipupush para maano yung rice. Vietnam, for that matter, as a matter of policy, has maintained, even if it is going through development, industrialization, ang bigas nila is still their primary industry. Kaya they're the number one. Yan ang isa sa mga nakikita natin in the future. Because of the need for rice, parang langis yan eh. There will come to a point na meron lang mga countries like what is OPEC is doing right now in oil, na magmamanipula at magdidikta ng presyo ng bigas. But, more importantly, I just like to point out na yung pong aspeto ng presyo ay isa lamang sa napakalawak na aspeto ng hinggil sa mga mamimili. At sana po atin pong kasi yung presyo walang pong katapusan yan. As far as we're concerned, patuloy po ang aming ginagawa para piliting maging stable ang presyo ng anumang commodity sa ating merkado. Pero sa ngayon, aking pong hiling na sana po ay ating ilihis ang topic doon sa pangmamimili. Para po mabigyan silang informasyon kung paano ba sila magrereklamo, paano ba sila maghahayag ng kanilang mga iniisip at mga karaingan pag ang presyo, ang kanilang mga produktong nabili ay hindi tama at ayon dun sa kanilang ibinayad. Tama yan. Kasi one time, nakausap ko si Dean Go, yung isa sa mga may-ari ng ating hardware sa Batangas, sa Lipa. And ang isa sa mga concerns na kanyang nabanggit ay tungkol doon sa mga fly-by-nights na mga operators ng hardwares. So, sa inyo sa Department of Trade and Industry, Director, ano bang ginagawa natin para itong ganitong klaseng mga pangyayari ay hindi po mangyari dito, particularly sa Lipa, dahil very alarming na mayroon tayong mga hardware na nagsusulputan dito sa Lipa, and then ang report na nakarating sa akin ay mayroong mga contractors na kinakausap at nagkakas advance sila para doon sa mga materials, then all of a sudden pag nakuha na yung mga cash advances dahil mura yung presyo ng mga construction materials, biglang nawala. Ang isang example niyan is dito ata nangyari sa harapan mismo ng ano yung kaped yung sabi niya na harapan Galaxy. Sa Galaxy. Galaxy, ano yung lugar ba yung Galaxy? Yun ang hardware. Biglang nawala. So, ang daming mga nagreklamo dito, based doon sa report ni Dean, ay seemingly ay kulang tayo sa control ng ganitong klaseng mga operasyon dito sa Lipa. Anong pwedeng gawin dito, Director? Actually, I think naman that situation is an isolated case. No, it's a business, problem. No, we don't want to think na nagpo-proliferate talaga ganun karami. We're monitoring them, no, and on the matter of standards. Dahil sa ang nakikita namin na isa sa mga ginagawa or nangyayari ay nagpapasok sila ng mga mababang klaseng mga produkto, materials. Kaya nga isa doon sa mga responsibilidad ng mamimili ay ang maging vigilant sa mga ganitong bagay.
hindi porket ang isang tindahan ay nag-o-offer ng mababang presyo, ay kara-karakay kakagatin, kailangan maging mapanuri. No? Kaya nga't nagkakameron ng ganung problema dahil sa nakuha noong may-ari ng tindahan na actually foreigner, Filipino, pero foreigner, no? Ay nakuha niya yung trust. Kaya't sila'y, dahil mababa nga ang presyo, ay nagdeposito, nag-advance. Nung medyo problemato ang kanyang operasyon, bigla na lang nawala. It's more of a criminal thing rather than your usual business problem sa aming pagtingin. Director, yung ganyang scheme at scam ay mayroong alerto na mukhang mayroon na namang ibig na mag-attempt na ganyan sa paligid-ligid. Siguro italasan natin ang ating pakiramdam. But karugtong nito, Director, ay yung mga nagbebenta on our industry, particularly in construction, na araw-araw naman may binibili tayong mga bakal, semento, buhangin, mga ganon. Pag nagtanong ka sa telepono, nag-canvas ka sa mga tindahan, sasabihin sa iyo yung 10 mm na bakal ay 105, yung isa ay 135, yung 145. Standard ba yan? Oho. Pag nagpakuha ka, alam mo, Director, pagka basta ka bibili at naniwala ka doon sa presyo nila, yung kabilang tindahan ay ang ipadadala sa iyo ay parang tinting. Substandard. Yung ikabilang tindahan ay medyo mas malaki. Mas mahal naman ang presyo niya. Pero pareho sila ng nominal na size na sinasabi. Yung halimbawa kung 10 mm, ang 10 mm sa amin ay 135. O sa kabila, ang 10 mm ay 125. Pero pag binili mo, magkaiba yung size. Totoo po yun. Yun ang nakikita namin isa sa nagiging problema. Yung paano ba madidistinguish ng isang mamimili yung standard. No? Dahil sa kung alam niya, pero napakahirap tingnan kung sa by the naked eye. No? Dito, ang tangi mo na lang pwedeng gawin ay pumunta doon sa credible. No? Dahil talagang pagpaisa-isa, padalwa-dalwa ding na sisilipin mo through your naked, mahirap i-determine. No? You will take their word for it. No? However, there will be instances na pangitan-pangitan naman. Example, sa ngayon, wala pong 9mm na standard. No? From 8, you go to 10, to 12. No? Wala pong odd number standard. Walang 11mm. There's no such thing. But some stores, you'll be surprised, ay nag-a-advertise. No? That's their way of, para makapag-ano sa presyo. No? Yung 10, sasabihin nila, ay 11 yon. Pero presyong 10. So parang they're deliberately deceiving the consumers, no? Kung ikaw mag-iisip, 11 presyong 10 lamang mura sa iyong pag-iisip. Pero there's no such thing. 10 din yon, sabi lang nila 11. Meron ba tayong team, Director, na Yes. nagkakandak ng mga spot Yes. inspection para Yes. yung deception ay matanggal natin sa market? It's all a matter of standard. Yung deception kasi, hindi mo may aalis and I always like to think na yun ay business decision. It's a matter of, meron kasing gusto ng bigla Wala bang pulis dyan? Pero, But Director, we do monitor. Dun sa case ng standards kasi, for your information, just recently, dito sa Lipa, 20 tindahan, malaki po ito, ang nakuhanan namin na nahuli, nagbayad ng malaking penalty, no? And at the same time, ay kumpiskado namin yung mga bakal. The bakal are substandard at worst ay smuggled. So, ibig sabihin, Director, pag meron silang na-monitor na ganitong klase mga problema sa market, pwedeng tumawag agad sa inyo? Opo. Kung kayo nakakaramdam, no, na merong nakikita kayong problema o kaya ay, deception, ipagbigay alam po, kaya nga po napakahalaga nitong ginagawa ko
ay upang ipaalam na meron po kayong pwedeng puntahan at tawagang ahensya na pwedeng umaksyon. Pero yung pong pagrereklamo ay kinakailangan substantial naman. Yun po naman, hindi po pwede yung reklamo na lang na reklamo. Kailangan din namang panindigan May pangalan. ang kanilang... Kasi ang problema Yes. dyan, gustong magreklamo pero gusto ayaw lagi niyang ng panindigan. anonymous. Dapat panindigan Hindi po yan. pwede yun. Hindi ho, teka muna. Wala ba tayong pulis na, yung mga arm ng gobyerno na nagmo-monitor sa mga manufacturers ng mga ganyang Kami po yun. Kami po yun. Ano pong... I'd like, ganito po yan, i-separate po natin yung administrative dun sa criminal. No? Kami po, ang aming role is on the administrative portion dun sa mga lehitimong negosyante na nagkakamali. Yung pong scam, abay, police ano na po yun, matter. No? Yung po yung mga kriminal, NBI na po yun, police na po yun. Dun sa tanong niya, ideally, wala po dapat lumalabas or nabibili kayong substandard. No? Dahil sa on the manufacturing end, yan po ay sinisigurado namin na namomonitor namin doon sa mga lehitimong negosyante at manufacturer. Pero bakit meron pa rin substandard? Pulis na nga po yun eh. Nakuha niyo po ang ibig kong sabihin. Yan po ay pumapasok, no, na illegal sa ating mga pier, no, naka-container. Hindi na po namin sakop yun. No. However, once na makarating sa tindahan ng isang lehitimo, no, mananagot pa rin sa amin na yung lehitimong magtitinda, no, ng negosyante. Hindi po kasi pwedeng sabihin niya, hindi ko alam. We don't take that as a reason. It's just that hindi natin maiiwasan na magkameron ng ganitong mga pangyayari, na magkameron ng substandard because nga napaka-lax noong ating Sapagkat ito po ay araw-araw na nangyayari sa mga mamimili. Marami ang mga nagpapagawa ng tigko-konti, hindi naman nila napapansin yan. At wala silang kamalay-malay na Tama po binibili yun. nila ay kalahati lamang halos ng dapat Tama po nilang yun. babayaran. naniniwala po. So, ako. siguro po ay dapat ang ating pamahalaan ay may pamamaraan na ang mga ito ay maproteksyonan. Ano po ba ang mga step by step na dapat nagagawain kung may napapansin kaming ganyan? Kung kayo po may napapansin, unang-una lang ay kinakailangan kayo magreklamo. Ipagbigay alam sa aming tanggapan kung ano ang inyong hinaing. But prior to that, dapat po kayo magreklamo, bumalik muna dun sa tindahan inyong nabilihan ng produktong inaakala ninyong substandard or hindi angkop dun sa inyong ibinayad. No? Kailangan aksyonan nila yung inyong hinaing. Dahil ito is base dun sa prinsipyo na sila ay inyong sila ang inyong binilhan ng inyong produkto. Ngayon, kung hindi po kayo satisfied, then that's the time you go to us. No? Kami po na may naniniwala na kung meron man ganito, mas marami po ang mga responsable at mga lehitimo at mga credible na mga tindahan, no? Na nagbebenta po ng tama. Ako po yung naniniwala, dapat lamang malaman ng ating mga mamimili kung saan yon. Dahil sa hindi po naman natin may iwasan yan eh. Or hindi po natin mapupulis lahat yan. Lagi pong may susulpot, mag-aari muhunan, mamumuhunan, gustong kumita ng mabilis. No? At yan po yung business decision nila. Ngayon, kung kumahuli, ay di mananagot. Yun po ang ating ginagawa. Hindi po naman natin kayang saklawan at bantayan araw-araw bawat isang transaksyon. No? Mayroon pong mga key na mga basic na mga materyales na sa tingin ko ay baka naman po pwedeng i-require ng DTI or ng pamahalaan na ilagay ang sample, ilagay kung anong tawag doon, kung ano yung sukat na yon, at para yung mga mamimili ay makita doon sa tindahan kung bibili sila, pag sinabi nilang yun ay 10 mm, ay di ito yung sukat. Meron po. Kaso, may mga sample po kami niyan. Yun po mga ba sample required sa lahat ng tindahan? Hindi po. Baka po pwedeng Pero may mga require. suppliers na nagpo-provide sila ng mga parang swatches, parang mga
samples, no? Para makita mo kung ano talaga yung 10mm at right there and then ay ma-distinguish mo kung mawari mo kung ano dapat yung sukat at itsura ng 10mm compared to let's say a 12mm or an 8mm. But ding, ito ang akin, ano? Ilan yung nagrereklamo? Sa akin kasi, it's more of a thought eh. Kinakailangan nga makinig sa ganitong klaseng mga... it's one of the things that I like to... ngayon, no? Isang atin pong gawin ng ating mga mamimili na maging mapanuri at maging bukas ang pag-iisip sa mga ganitong pangyayari. Kaya nga tamang-tamang meron tayong ganitong programa, no, na makapagbibigay ng ganong informasyon. At saka sa ibang, alam mo, sa ibang hardware na nagtitinda, ang alam ko meron silang, dalawa ang kanilang tinitinda. May presyo ng substandard at saka may presyo ng standard. May ibang hardware, meron ako nakikita. Hindi po naman lahat. Hindi po lahat. Pero tatanungin ko ngayon yung traders, ano ba ako ibigay yung microphone kina Ed? Kasi pagdating sa traders, sa trading, dapat pinoproteksyon ninyo rin yung ranks ninyo, kamera, no? Paano ang ginagawa ninyo na ang inyong kasamahan sa trading industry ay hindi mapasok ng itong klase mga fly-by-nights na operators at saka mga nag-take advantage doon sa sitwasyon at sa ating mga consumers, Director Mar? Good morning. Ang mga consumer at saka mga traders ay parang nagkakaugnayan yan eh. Kasi laging magkausap yan, yung consumer at saka traders, yung mamimili at saka bumibili. Kaya siguro ang pinakamagandang magawa ng DTI dyan ay magkaroon ng isang nakapwesto dyan sa halimbawa sa palengke para yung reklamo agad ay matugunan. Kasi pagka parang yun ay traffic aid eh. Pagka wala ng traffic eh, nakikipagkwentuhan na sa kung saan-saan. Pagka may biglaan na nangyari na nagkabulbul ang traffic, wala ang makialam ng traffic. Ganyan din sa palengke kasi isang magandang paraan nyo para masolusyonan agad ang problema. Kaya lang, ang DTI, palagay ko, kakunti ang tao na pwedeng pumwesto sa bawat palengke o bawat lugar na pwedeng paglagyan ng mga otoridad ng DTI. Yan ang nakikita ko dyan kasi maganda naman ang ugnayan ng mamimili at bumibili. Could I just to that, no? Ating pong pakakatandaan na ang bawat mamimili ay may karapatang pumili. Hindi po dapat sila pinipilit sa kanilang desisyon ng pagbili. No? At itong karapatang ito, this right to choose and be king in his decision, wala pong makakapilit. Ito ang bibilhin mo. Ikaw ang magdidesisyon kung bibilhin mo yon o hindi. Ay samahan ng responsibilidad na maging critical, no? Alamin kung ano ang kanyang binibili. Hindi basta-basta na lamang papayag, no? At yun na nga, eventually magpapaloko. Kung lahat po yan iaasa natin sa gobyerno, ay maluloko talaga kayo. Yun po ang aking sinasabi. You have the right, no, to be protected, but you also have responsibilities. At kasama ako doon. Nung una ako, todo pasa, kahit ako'y direktor, todo pasa ako. Kung ano na lang. But ngayon hindi po yun. Expect that, tama po kayo. Kung kayo'y naniniwala na lahat ng, hindi lahat. Ayaw ko lang magsabi ng mga pangalat, baka naman ako'y singilin sa sponsorship at sa ads dito. I know of some, no, stores na credible, sumusunod sa amin, no? At ito'y ini-inspection namin. Pero rightfully, meron din po talagang
ang intensyon ay manloko. Yun ay sa mga pwedeng lokohin. No? That's right. Okay, si Mar, mayroong gustong idagdag. Katulad ko, ako'y mamimili at bumibili rin. Pagka sa mga product ko na pwede ko pang pagbigyan ng mamimili, na pinagbibigyan ko ng 1-2 beses. Yun naman ay normal. At ang consumer naman, hindi ko alam kung doon sa mamimili nila, ganun din sila. Ang problema, pagka siguro hindi nga nababantayan sa mga palengke, kaya kailangan siguro meron kayong kung doon man yung tao, meron kayong tagatingin sa Mga deputize. deputize. Tama yun. Siguro, na mag-aabang doon sa palengke. May mga officer naman ng public market. Yun. So si Ed, baka may gustong idagdag na tanong si Ed galing sa consumer sides. Okay, magandang umaga po. Ito po ay para sa director po natin ng DTI. Actually, ako po ay isa rin sa mga consumers. Na ako po ay naniniwala po talaga ako na nasa discretion po ng tao yan kung ano ang gusto mong bilhin. Ano po, ngayon, dumarating lang po sa pagkakataon na kahit masyado kayong meticulous, talagang in-scrutinize nyo mabuti yung bibilhin nyo, nagkakataon na nasasablayan pa rin eh. Parang pagdating mo sa bahay, para yatang naloko ako sa binili ko. Okay. Now, ang aking pong tanong ay pag minsan may nakasulat na no return, no exchange. Di ba po? Na ako naman po ay naniniwala sa DTI. Yan po lagi sinasabi ko, wala niyan sa DTI. Na no return, no exchange. Ngayon, ang concern ko po doon, pag papalitan nila. Ngayon, kung wala na kayong mapiling produkto at ayaw nyo nang bumili sa kanila dahil ang pakiramdam nyo, niloloko na kayo nila, pwede po ba yung magbalik ng pera? Yeah. Okay. Yun po ang katanungan dyan. First, yung issue ng no return, no exchange. Bawal po yun. Kung kayo may makikita nakasulat sa resibo, no? Pag-albigay, alam po niyo sa amin. May penalty ba yun, Director? Yes. Yes. It's a basic rule. Hindi na po pinapayagan yung polisiya na yung practice na no return, no exchange. As a matter of fact. Sa amin, maaaring hindi. Sa BIR, magkakaproblema. Lalo pat nakaprint sa resibo. 1. 2. Yung pong, Ed, di ba yung sabi mo na ano ang iyong pwedeng gawin or mangyari sa isang produkto na nakala mong hindi tama sa iyong pagkakabayad. Ang bawat consumer po ay may 3 karapatan. No? Ito po yung warranty rights nila. Warranty The 3 rights. Rs. No? You are entitled to refund. No, unang po lang muna, repair. Kung inyong ibinabalik, may diferensya nakikita at kanilang nire-repair at kayo napayag na i-repair, pwede po yun. Hindi magkaibig sa repair, you could demand for a refund. Replace. Okay. Palitan. Kung hindi pa rin magkaigi, then that's the last one. Refund. Ibalik ang pera. Pero yung pagbabalik po ng pera, syempre naman, meron niyang karampatang administrative cost na. At ito po ay pwede lamang sa mga brand new. Hindi po ito pwede sa second hand. Wala pong gusto ko po lang yan, wala pong warranty ang galing sa junk shop at galing sa second hand stores. No? Example, cellphone. No? It's very important to enjoy the warranty that you buy. Kayo dun bibili sa mga authorized dealers. Bakit? Ang warranty po nanggagaling dun sa gumawa at bumababayan doon sa legal at authorized na dealer. Yung warranty. Kaya po tayo nagkakaproblema, balikbayan, may dalang mga cellphone na binili sa ibang bansa, no? Dala-dala dito, ipagbibili. Walang warranty yon. Paano makakapag-warranty yung balikbayan? Pero yung isang brand ay pwedeng magbigay ng warranty. Papalitan niya. Dahil yun yung kanyang part of the business deal yun nung authorized dealer at saka nung supplier. Maliwanag po yun, no? Gusto ko laging isigaw yan eh. Pupunta sa office yung mga nagrereklamo. Galing sa junk shop, galing sa scrap. Wala pong warranty yan. Substandard na galing sa scrap sa shop, no? Sa junk shop, wala pong standard na galing sa kaya nga junk na eh, no? So,
doon kayo bibili sa tamang tindahan. No? Yun ang sinasabi ko, Ed. But the 3 R's are, very important. May dadagdag lang po ako. Wala pong exemption sa refund. Kahit saan. There will be some products, na of course hindi na pwede. Kagaya po example ng usually sa mga malalaking stores na instead of pag nagbalik kayo ng produkto, you cannot get the money back. Palitan mo siya ng kahit na anong produkto. Kaya lang kung halimbawa po ako, eksakto lang ang pera ko, ito ang gusto kong bilhin. Ngayon, nung nabili ko na siya, ang pakiramdam ko nga, hindi siya nag-suit doon sa aking requirement. Naghanap ako ng replacement from them. Wala silang maibigay sa akin. So, kaysa bibili naman ako ng ganito, hindi ko naman siya kailangan para lang hindi masayang ang pera. Siguro, Ed, ang gagawin na dyan sa sunod, alam na natin na magreklamo lang siguro sa Department of Trade and Industry. Correct. Yun na lang gagawin natin, Ed. Pinakasimple dyan. And educate natin yung mga nakikinig ngayon na kayo pala ay mayroong karapatan na mag-file ng formal complaints sa DTI. Anong 3 cellphone number? R's. Ang aming pong telepono. Landline. Una muna, ang aming pong tanggapan din nandiyan sa Lipa. Okay. It's 75043756-1336 at 2330. Isa pa, Ed, kinakailangan munang magreklamo. Reklamo. Dahil sa Direktor, yung refund nagreklamo kasi, nga po ngayon. kailangan muna magreklamo. Kung kagaya po sa maliliit na tao na eksakto lang yung pera mo Eksakto lang ba? Yun ang pinag-uusapan natin. Hindi yung marami kang pera. Sige, pwedeng makahanta yan. Paano pag eksakto ang pera mo? Tapos yun yung kailangan mo. Hindi siya available. Bibili ka sa ibang tindahan uli. Makukuha niyo ho ba yung pera kaagad na gano'n? Reklamo uli. May Yan. proseso kasi, Ed. Ed. Hindi naman pwede yan na unang-una, there's a thing as capriccio. Ibig sabihin, Kaya nga magtiwala kailangan tayo sa magreklamo. DTI. Yes, dahil Magtiwala tayo sa DTI. meron namang mga pagkakataon na talaga namang kapritsyo. Hindi naman pwede basta. Papalitan ko yan. Bakit? Basta. Hindi ko type. Hindi pwede yun. Dahil May mga legitimate pong rason. Meron namang May mga yung rason tindahan. talaga. So Okay. kaya nga kinakailangan Reklamo. Kami ang magsasabi Para kung sila yung magdedetermine yung... At ang amin namang ini-ensure ay mabilis na Responsive hindi ito yung ang reklamong DTI. sa korte na aabutin kayo ng taon. Sa kanila mabilis. Oo. Okay. So, si Sige. Butch naman, Butch, pakinggan naman natin yung boses ni Butch naman. Butch. Tatanong ko lang po sa taga 740. Colonel, ano naman po ang part ng taga 740 Brigade para sa security ng mga consumers natin? Ang part ng magandang umaga ulit pala sa inyo. Opo, yung anong magiging participation niyo katulad diyan? Kasi naman po lahat naman tayo nasa public tayo. Di siyempre may mga times na nakikita niyo sila na yung naloloko, yung anong ginagawa niyo? Protection siguro ng mga Supposing. negosyante natin, Kung ang pag-uusapan natin ay yung protection sa... Yes, sir. Kasi ang pinag-uusapan is business, the security sa business. Una, ang 740th Combat Group ay member ng BISA. Yung BISA, Batangas Industrial Security Alliance. Okay po. Kung saan yung grupo ng mga may malalaking industry dito, business, ay nagkakaisa. Part niyan nga yung 740th Combat Group. May regular monthly conference yan. Doon tinatalakay yung mga pangangailangan ng different industries dito sa Batangas kung paano makakatulong ang 740th Combat Group. Meron kasi tayong nagbibigay tayo ng seminar, lecture doon sa kanilang mga security guard. At the same time, in case of emergency, kung paano tatawag, meron tayong mga K9 dogs, meron tayong EOD expert. Nagagamit yan in case na halimbawa may planong sabotahin o mga bomb threat. Makakatulong tayo dyan, malaking tulong yan. Hindi lang sa mga industries na ganyan. Sabi nga natin, ang 740th Combat Group ay ISO or Internal Security Operation or nakapokus dito sa insurgency. Alam natin na yung CPP-NP, isa sa ikinabubuhay nila ay yung extortion. Ni-extort nila yung mga negosyante natin.
sa katunayan na nabubuhay sila ngayon dito lang internally. Kasi wala naman silang support na natatanggap sa sa ibang bansa. Sa totoo lang kung napapag-usapan kasi nakikita ko yung parang tema ng usapan dito, yung cooperation Kasi basta may cooperation tayo, hindi magagawa yung maloko tayo o maisahan Kasi sa tema ng pinag-uusapan ngayon, ang kailangan lang cooperation ng bawat isa sa consumer at pati na rin sa mga trader. Ganon din naman sa security ng kung ang pag-uusapan ay insurgency. Kung ating iisipin, malaki sa success ng operation ng 740 or hindi lang ng 740 ay tungkol dito sa cooperation ng mga negosyante. Marami kasing negosyante rin na nagsasalita sa amin, nagsusumbong. Sabi ko nga, hindi ko lang pwedeng ibigay lahat yung mga successful operations natin sa insurgency, pero maraming bahagi nito yung tinatawag natin na operation sa RBKU. Yung RBKU, yan yung Revolution Buwis sa kaaway na uri. Yan yung kanyang lumalakad sa finance nila Pero siguro mabigyan kita ng isang lehitimong halimbawa na pwede kong isalaysay dito. Yung kapapangyari lang sa Talahib Pandayan, tungkol sa business din kasi ito although hindi insurgency related, kundi syndicated kasi ito sindikato, isang malaking sindikato. Noong 11 nitong June, alas 8 ng gabi, yung team natin dito sa Talahib Pandayan nakarinig ng maraming putok. So isa sa reaksyon ng mga yan i-verify ka. Tingnan kung ano yung nangyari, bakit may putukan. Kasi sa security tayo Nung pinuntahan nila, nakita nila, nadaanan nila, mayroong isang yung chief ng barangay Tanod na nakalugmok. Bugbog sarado, sabi nga nung tinanong bakit yun pala, itinuro niya yung direksyon na pinuntahan nung bumugbog sa kanya. Ito pala ang nangyari nung gabing yun, may isang tindahan. Pero kung titingnan mo yung tindahan, maliit lang. May dalawa munang tao nagpakita as cover, bibili. Ang binibili nila is case ng beer. Siguro kaya kasi yung protected din yung tindahan niya, may mga grills Kasi kung bibili ka nga naman ng case ng beer, idadaan mo sa pinto. Ilalabas mo. Nakasarado kasi yung pinto na malapit doon sa bintana ng tindahan. May grill yung So nung nagkataon walang beer, so gin na lang in order at saka corned beef. Nung iabot na nung bata, si Roda Lumanglas, siya yung anak nung may-ari ng tindahan, binira siya ng nakabonet ng tear gas. Mabilis din yung bata, nakailan. So dito sa may gawing likuran naman, kagad-agad tinakbo niya yung pintuan. Yung kasing pintuan natin, karaniwan mayroon tayong screen at saka nakasara yung screen niya, pero madaling buksan yon. Ginawa niya, sinarhan kaagad niya yung pinto, inilock niya, sliding door So ito na, naging apat na sila, tumalon doon sa may pinto. Pinagbabaril ngayon yun, yung doorknob. Doon narinig ng tropa natin na about 100 meters lang ang layo, distansya. So yung reaksyon ng tropa natin, pagdating niya doon sa nakita, itinuro nung nabugbog na si Gobres, yung Tanod chief, yung direksyon na pinuntahan nung bumugbog sa kanya. Yun yung lookout naman. So nasundan nila papunta sa Dalampasigan. Pagdating nila sa Dalampasigan, mayroong bangkang umandar, tumakbo na. Libre na sana sila. Ang problema, nung nakalayo sila, pinaputukan naman nila yung tropa natin. So anong magiging reaksyon ng tropa natin? Gumanti sila ng putok ngayon. Yun yung nangyari ng putukan na yun, tumigil doon sa about 200 meters ang layo. So iniisip nila bakit tumigil. So binantayan na lang nila yung Dalampasigan. Eto nung magliwanag na ngayon, nakita yung kumuha ng bangka yung tropa para mapuntahan yung bangka na palutang-lutang.
Ang nakita nila doon, mga empty shells ng carbine, 38 tsaka 45. May isang patay. The rest, wala nang ano. Saan to nangyari, sir? Sa Talahib, Pandayan. So sa pag-iimbestiga, ito yung nakita ko magandang kailangan kasi cooperation din ng tao. Ano? May nakapagsumbong na nung maliwanag na yun about 7 o'clock na. Sabi doon sa tropa natin, sir, hindi ko kilala yung nakasakay sa tricycle. Kaibang mukha, hindi yan taga rito. Ano ba? So anong ginawa ng tropa natin? Sumakay ng motor, sinundan yung yung nakasakay sa tricycle. Nasa Banalo na sila. Yung Banalo, yan yung unang barangay ng Lubo. Magka-adjacent lang. Yung Talahib, Pandayan, nasa boundary yan ng Lubo at saka Batangas City. Yung sinita nila, yun, nakuha yung isang 38 revolver. Tapos? At yan ay in-identify nung tanod na siyang bumugbog sa kanya. So huli siya. So nung dumating kami nung ding mga ganyan, about 8 o'clock, siyempre maraming nag-uusyusong mga tao. Tapos may itinawag sa amin, mayroon din daw doon sa Banalo, sa Lubo, na nakita na ibang mukha din. So pinapuntahan ng operatives natin at saka ng Lubo Police. Sinabi namin na idalhin dito sa Talahib, Pandayan for identification. Habang nandun ako, kinausap ko yung mga tao. Marami kasing usyusero Hindi lang taga sa Talahib, Pandayan, pati na yung Karatig Barangay. Sinabi ko sa kanila yung importansya ng nagkakaisang mga tao. Ginawa kong example yung dalawang nahuli. Kung hindi dahil sa mga taong barangay, hindi mahuhuli yun. At yan sinabi ko ang importansya na maraming nagagawa ang sibilyan na hindi nagagawa ng armadong tulad na sundalo at pulis. Although pinag-aralan niya mag-imbestiga at humuli, pero sila, yung mga tao residente doon, ang nakakakilala ng hindi taga roon. So sinabi ko sa binigyan ko ng emphasis, maaaring mayroon pa tayong kailangang madampot, pero ang kailangan lang cooperation ng bawat isa. Kung kayo'y may napapansin na ganyan, ipagbigay alam niyo lang at kami nang bahala. Halos hindi pa ako natatapos magsalita. May kumalabit sa akin, residente din doon. Sir, sabi niya, nakikita niyo yung lumalangoy na yon. Hindi karaniwang ginagawa ng taga ritong maninisid dyan. Malayo, at saka malalim. Ganun ba? Sabi ko, meron bang magbo-volunteer ng bangka? Baka hindi naman masamang i-check lang natin. So may 2 bangkang nag-volunteer. So pinasakay namin yung pulis at saka sundalo. Pinuntahan. Nung dinala, kasama rin pala, yun yung foreigner na nahuli. Taga saan yun? Nandito sa Pero, may involved na 2 foreigner, may involved na 2 police na active, may involved na NBI agent. Kaya sabi ko, hindi pangkaraniwang sindikato ito, medyo malaking sindikato. Hindi ko na kung anong sindikato kasi yung mga ganyang kasing bagay, itino-turnover kaagad natin sa pulisyan. Mga police matter kasi yan. Pero yung mga ganyang bagay, kung darating yan, hindi naman natin palalagpasin yan. Kasi katuwang tayo ng pulis sa mga ganyang bagay. Okay, congratulations, sir. Ang galing na accomplishments ninyo, sir. Thank you. I just like to add, on our end, siguro nakalimutan lang ni Colonel Mitch na we did a consumer welfare orientation na ito yung request nila. Bakit? Dahil sa yung mga lugar na nababanggit niya na ay hindi namin naaabot. No? And yun ang nakikita, yung sinasabi ni Colonel na cooperation. Ako'y natutuwa dahil sa ito ang kailangan namin. Kaya nga ako'y narito ngayon dahil kailangan malawak na masabi, huwag kayong magpapaloko. Pero may limitasyon ng maaabot. At sa kabuuan ito, lalo na kina Colonel, alam kong sila'y gala, nakakarating sa mga lugar na maaaring hindi naaabot ng radyo, no? At sila yung nakakapag-convey ng mga message. So, with that, I'm sure sila ay good partners namin. Alam nyo ba, idagdag ko lang ng konti kung bakit naging target yon yung Lumanglas family. Hindi lang yung maliit na tindahan na yon. Sila pala namimili ng baboy.
na daang ulo kung bumili. At ang information na nakarating doon sa grupo ng hindi nagbabangko. Nalaman namin na hindi lang pala yung family na yun, 10 pala silang target doon sa Talahib, Pandayan. So anong ginawa namin? Pinuntahan namin yung mga targets na mag-ingat. Ang naging reaksyon nung ipipetisyon daw nila na wag nang alisin ang Air Force doon. Sabi ko, hindi yata ganun. Hindi yan ang trabaho talaga. Saludo kami, sir, sa inyo, sir. Thank you very much, sir. Congratulations sa Colonel sa inyong grupo. At nakita natin ngayon na ganun pala kalaki ang papel na naitutulong sa atin ng ating kasundaluhan kahit sa ganitong panahon ng katahimikan. Hindi pala sila panghandang panlaban lamang sa NPA, kundi pantulong na mabuti sa ating mga pulis at sa ating kapayapaan. At kung tayo'y payapa, ay di siyempre na tatamasa natin ang ating pananagana, ang ating masayang pamumuhay. Congratulations, Colonel. Excuse me. Nabanggit ni Direk yung ugnayan ng Air Force at saka ng DTI. Sumaglit sa pag-iisip ko, itong yung mga sari-sari store, ano ang proteksyon doon sa mga malalayong lugar na mamimili, yung mga taga-bukid na malalayo? Sari-sari store na-aasa yan. Paano pa nag-overprice itong mga sari-sari store? Ano ang proteksyon? Dapat magsasalita na ako tungkol dyan kanina dahil nga doon sa kwento ni Colonel Pedro. It's isang realidad na dapat tanggapin. No? Na wala pong consumer welfare dun sa ang lugar ay iisang tindahan. No? Yun po yung realidad. No? Unang-una na sa presyo. Ikaw ay nasa bukid, may isang tindahan, mataas ang presyo. Pero kung gusto mo ng produktong yon, pupunta ka ng bayan. No? Sa tindahan sa bayan, mababa ang presyo. No? Ikaw ang magdidesisyon. Ideally, dapat yung presyo pareho. Hindi. Dahil may business component ngayon. Abay, kinakailangan namang makuha yung gastos at yung mga kapital. Sa madalit sabi, clearly there's a direct relationship between economic development and consumer welfare. Unang-una na, isa po sa karapatan ay yung choice. No? Sa isang lugar, paano ka magkakameron ng choice kung isang tindahan? So, talagang ang choice mo ay napakalayo. So, mapipilitan kang bumili ng mataas na presyo dun sa lugar na. But kung tutuusin, okay pa rin yun. Dahil kung dadagdag naman yung gastos mo ng magpapangabot na rin. Normal. Yun ang dapat na maintindihan rin ng ating mga mamimili na merong mga ganong intricacies na kailangan isa-isip. Normal yon, normal na nangyayari yan sa mga bukid. Kasi talagang kaysa pumunta ka pa sa bayan, dadagdag pa yung pumasahe mo, ay mamamahal ka. Ako may tatanong kay Sir na tungkol sa consumer kasi mayroon ng karanasan yung anak ko na meron kasing promo yung isang kumpanya na electronic product. Ngayon itong electronic product na ito ibinigay sa amin kasi promo. Binili naman doon sa department store. Ewan ko kung anong kumpanya yun. Ngayon, ginamit ng anak ko, wala namang advice doon sa warranty, wala ring advice yung nag-promo. Kasi, ang problema, binabalik namin doon sa dealer, ay non-repairable. So, yung produkto. So, paano ang sistema doon? Anong karapatan doon? Naulit ko na po ito nung nakaraan sa inyo na ang meron pong liability doon, ang pwede nating habulin, ay yung nagpa-promo. Although, in as far as kung merong nanalo, ito po, nangyari kayo naman ang nanalo eh. Hindi po ba? Or merong consumer na nanalong iba. Kayo ang hahabulin, yung tindahan. But if you're going to trace it, makikita natin na talagang may malaking responsibilidad. Ayun, nagpa-promo. But
hindi po makakaiwas yung tindahan na managot din. Lalo na doon sa consumer na involved. Dahil sa kanya po, siya po ang kaharap ng consumer hindi naman yung nagpa-promo Kayo lang po ang ginamit noong halimbawa may isang manufacturer, may brand, no, na i-promote yung kanilang produkto through a sales promotion activity. Hindi po hahabulin ng mamimili yung manufacturer. Kayo po ang hahabulin, kayo ang irereklamo, which is rightfully so. Yun naman po yung malalaman namin pag May itahin nagreklamo. ng reklamo sa amin. Okay. We have last 3 questions na lang ito. Una kay Ding, and then kay Meds, and then kay Gladys. Director, okay, binabanggit natin na siyempre yung tungkol sa presyo ay pulong na yan ng usapan na yan ng mamimili at saka ng binibilihan. Pero napakalaking maitutulong ng ating polisiya kung ating maiseset yung tamang standards ng pinag-uusapan. Katulad nga ng sinasabi ko sa inyo, yung isang size ay mayroong iba't ibang actual na laki. Yan ay panluloko na Kaya nga nung minsan, mayroon akong nabilihan, isang truck halos na mga bakal, ay isa lamang doon sa mga sizes, isang grupo lamang doon sa mga sizes na yon ang aking ipinaiwan na halos substandard pa rin. Pero yun, pag pinag-usapan ninyo sa telepono ay ano pa rin yun, yung sinasabi nila, yun ang standard. So pinabalik ko yun, okay lang, naibalik yung iba, naibalik at tinanggap naman nila. Pero hindi dapat mangyayari na ang mga ganito kung mahigpit ang pagpapatupad natin ng standards. I could assure you, Engineer Ding, na napakahigpit po ng aming pagpapatupad. It's just that kailangan namin informasyon, unang-una na. No? Hindi namin kayang saklawan, kaangan lahat ng tindahan. Informasyon. It starts with the hunch. Hinala. Gaya ng sabi mo, naghinala ka, ay di inireklamo mo, naibalik mo. No? Ganon din po ang hinihiling namin, no, sa ating mga mamiling nakikinig ngayon, na kung kayo ay nag-aakala, no, na kayo ay nakabili ng produktong hindi angkop sa inyong dapat na makuha, no, fake, substandard, ireklamo niyo po sa amin. But rightfully so, alamin naman kung ano yung standard. Maghihinala ay ipapasa ng lahat sa gobyerno. Palagay ko ay arisan, alamin nyo muna. Mag-research naman, mag-alam, hindi lang naman sa amin ang pwede naman magtanong sa ibang tao. Sinasabi ko yung umaksyon. Di ba? Ulitin ko, pag lahat ng problema ay iniasa nyo sa gobyerno, maluloko po kayo. No? Kailangang umaksyon ang mamimili. No? At yan ang hinihiling ko. At kami po'y aaksyon. Kasi responsive sila. Very responsive ang DTI. At umasa po. Wala po namang nagre-reklamo pa sa amin. Doon po sa lahat ng produkto nila. Pero kami, yung action namin, hindi naman po substandard. No? I assure you that. Dahil through the years, wala po naman pa kaming nasa sagupan na consumer na nagreklamo, na nagsabing pumunta sa UpUp Batangas at nagsabi, ang DTI Batangas po ay hindi na action sa aming mga reklamo. Kaya siguro yun ang ating dapat gawin. Handang magreklamo, pero may batayan ang inireklamo. Thank you very much, Director. Si Meds. Direktor, mabanggit ko lang, meron tayong certified establishments for product standards. So, cooperating agency po kami ng DTI. Yung mga member namin, we certify that there are members. Kailangan kasi yung certification ng isang grupo for a certification na standard ang produkto ng isang establishment. Diba? Kung ako lang papayag, sasabihin ko nga lahat dito yung pangalan ng tindahan But there are proprieties involved sasabihin ko na lang sila na guesting. Hindi, mag-promote dito, mag-sponsor. Tama. Na para lagi yung nasasabi kung sino sila. Tama yan. At malaman ng tao kung sino dapat napuntahan. Again, an issue of information, an issue of knowing. Sino ba itong mga certified establishments na ito?
You will never know, not unless you ask, not unless you take the initiative para alamin. Pag yan ay tanggap na lamang ng tanggap, ay maluloko ka talaga. Okay. It's a matter of, magbago ng pamamaraan at ng pag-iisip. Oo nga po. Tuloy ko po yung sinasabi ko with the advent ng narito ang SM sa atin, narito ang Robinson, maglalagay pa ang isa pang Robinson sa Batangas City. Tayong mga maliliit na magtitinda ay maaapektuhan if we will not abide with the standards. So kailangan nating mag-compete sa malalaki na magaganda ang sinusunod na standards. Kailangan nating matauhan. Thank you very much si Gladys para sa huling tanong. Hindi na nakaabot. Salamat po, Colonel. Director Ruel, ang katanungan ko lang po, para po sa mga consumers natin, it always refers to tangible things, material po, di ba? Paano po itong mga serbisyo ng mga staffs and crews? Ako po, correct me if I'll get this wrong, pwede po ba nating ma-check ang kanilang mga services and assistance concerning sa ating mga mamimili? Kasi hindi po naman lahat ay mga polite, hindi po lahat It follows, yes. kasama Services po. are part of the products that are under the Consumer Act. But meron pa bang ganun ngayong mga suplado magtitinda? Meron pa rin po. Meron pa rin po Hindi nun. wag bilhan. Tatandaan ninyo. Sasabihin din natin kung saan tindahan nyo. Ang mamimili ay hari. He is king. Siya ang may desisyon kung saan siya bibili, kung anong tindahan ang kanyang pupuntahan. Suplado, lipat sa iba. Bakit? Ang hahanapin ko yung magaganda, mababait, at marami yan. Gladys, maniwala ka. Kaya nga ang tanong ko, meron pa ba nun? Sa panahon pong ito, sa kompetisyon na nangyayari, ang isang negosyo na nasa pagtitingi ay walang karapatang manatili sa negosyo kung ang kanyang pamamaraan ay... hindi po siya nag-iisa. 100 ang kanyang kakompetensya na magpo-provide ng serbisyo. Kung gagangiti, ay napakarami pong ngingiting alam ko mga tindahang napakababait at napakaganda. Again, it's just a matter of the consumer finding out where it is. Diba? Ibig mo sabihin, babalik ka pa dun sa tindahan yon? Hindi na po. Yun na ang pinakamalaking penalty na pwede mong gawin. Nagawa mo na yon. Now that you have decided, wag ka nang bibili doon. Okay. At ang pupuntahan mo yung tindahang courteous, mababait, sila ang ating bigyan ng recognition. Sa sa pag-patronize sa kanila. Siguro magkaroon tayo ng awarding program para doon sa mga courteous na mga, di ba, mga tindahan anyway, pag-uusapan namin yan. Mga kaibigan, inabot na po tayo ng panahon, but before ho tayo magpaalam, yung parting words ho ng ating, unahin ko lang po itong dito sa mga host natin dito, mga co-host natin. Father's Day ngayon, kaya kung gusto nyo bumati, batiin nyo na. Unahin ko lang si Gladys sa pinakadulo. In behalf po ng APAP Batangas and Mega Memory, maraming salamat po, Director Ruel. I could say that this is one of the best program po na na-handle ng APAP Batangas. Maraming salamat po sa inyo. And I'll be taking this opportunity po na batiin ko ang nag-iisa kong ama. Siguro po ay pinakadakila na kasi nag-iisa nga po si Mr. Cesar Mosca. Happy Father's Day, Tatay. Ed? Happy Father's Day po sa lahat ng daddy rito. Okay? At saka sa lahat po na nakikinig po sa APAP Batangas at manunood po mamaya, Happy Father's Day po. Pati po doon sa hindi father, pwede na rin pong Happy Father's Day. And Butch? In behalf po pala ng mga bago po ang party, may ulitin ko lang po yung aming synchronized bloodletting ang June 25 sa cultural. Baka po naman marami kayong mababait ang mga at malalambot ang puso para mag-donate. Marami na po nangangailangan ng inyong mga tugo. At lastly po, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Lalo na po sa aking nag-iisa ring tatay. Happy birthday at the same time, Happy Father's Day. And Medj?
Kami po ay galing sa Asia Pacific Policy Forum on Human Rights sa Australian Embassy po. Nag-sponsor din po ang Nestle ng seminar on water. So if you need training, seminar, or anything na katulad yun sa seminar ng mga empleyado, you call us and we will arrange this for you. Thank you very much, si Past President Ding. So dumadami po ang tao rito sa atin sa Lipa, sa Batangas. At dumadami rin ang mga negosyong dumarating dito sa atin. Magandang improvement na po sa ating klase ng pamumuhay. May marami tayong mga pagpipilian. Tayong mga consumer, kung ibig nating tayo ay makatikim ng mabuting serbisyo, dapat ay alamin natin na sabi nga ni Director Ruel, customer is king. Alamin natin na tayo ay may karapatan na pumili ng ating mga bibilihin at mga taong ating kakausapin. So, Happy Father's Day sa lahat ng mga nag-text, sa lahat ng mga tatay. Maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you very much, si Director Ruel Gonzales. Unang-una na, nagpapasalamat po ako ang aming tanggapan. Binigyan na naman ng pagkakataong makapagpaliwanag sa isang napaka-importanteng issue ng consumer welfare. Sa lahat po nakikinig na mamimili, ang aming pong prinsipyong sinusunod ay yung the well-informed consumer is the best protected consumer. Kaya sa lahat ng pagkakataong ako maimbitahan na magsalita, magbigay ng informasyon, ginagawa ko po yun dahil ako'y naniniwala na sa magitan ito ay napoprotektahan na natin ang ating mga kababayan. Salamat po. And President Ped Calaw. Sa mga mamimili po, paglaban po ninyo inyong karapatan. Tayo po ang masusunod. Happy Father's Day at hi sa dalawa kong cute na anak. Hi Shelia, hi Jed. Thank you very much, Kaped. And Director Maramparo. Happy Father's Day sa inyong lahat. Sa mga nakikinig at sa mga taga-Batangas. Happy Father's Day sa inyong lahat. Sa aking mga anak, sa aking Commander-in-Chief, Mrs. ko, Happy Father's Day na rin. Kasi pag wala ako, siya ang father. At doon sa mga mamimili natin, alam na nyo, nadinig nyo o na mapapanood nyo mamaya ang inyong mga karapatan, ay sana'y huwag kayong lumampas dito. At kami naman mga traders ay ganun din, consumer din kami. Ating sanang pagbutihan ng magandang ugnayan. Maraming po salamat at magandang Si President-elect Alvin Castillo. Magandang umaga po uli dito sa Batangas. Happy Father's Day. Binabati ko po ang aking mahal na asawa, si Dr. Chuchi Castillo. At ako'y nagpapasalamat sa kanya. Napakalaki ng utang na loob ko sa kanya dahil hindi ako magiging ama kung wala siya. Kaya ako'y naging father. Hindi ako asawa, father. So, Happy Father's Day sa inyong lahat. At tuwing linggo po, palagi ko pong inuudit sa inyo yung mga nagmamaneho dyan sa kalye. Sundin po ang batas trapiko. Mag-ingat po kayo sa inyong pagmamaneho. Maraming salamat. Group Commander po ng 740th Combat Group, Lieutenant Colonel Arnel Villarreal. Nais ko pong pasalamatan ang ating mga kasundaluhan at mga opisyalis ng 740th Combat Group sa kanilang kooperasyon at nagagawang tulong sa ating mga kababayan sa Batangas. Pinagmamalaki ko kayo. Salamat din sa APAP Batangas sa tulong na nagagawa nito sa unit namin. At sa lahat ng mga nandirito, Happy Father's Day sa lahat ng tatay. Salamat po. Thank you very much, sir. At ako na po si Lieutenant Colonel Jerry Samudio. Happy Father's Day. Basahin ko lang po yung, alam mo, ang pinakamasarap pakinggan at matanggap na text message ay galing sa iyong anak. At meron akong text message na natanggap galing sa aking dalawang anak na babae, si Raya. Sabi niya, "Dearest Itay, you're someone I've always looked up to even though we're of the same height now and I might eventually grow taller. Ha ha ha. Thanks Dad for being the best father anyone could ever wish for. Stay as loving as you are now. We would not ask you to take care of us any other way than that.
Two times way out for you, Dad, love you. Okay, napakasarap ano. Meron ako isang text din galing sa aking panganay, kay Ira. Thank you very much, anak. Sabi niya, Happy Father's Day, Dad. I'd like to thank you for being the epitome of patience, support, appreciation, and love. All my life, I have been guided by you and Mom, and I am ever so grateful that you guys, that you appreciated everything that I do, and that you are always there, a step behind me to support me and everything I do. Sadly, not everyone I know have amazing parents like you, and I am really thankful to have you as my father. Dahil pa, ang haba nito. Thank you very much, anak Ira and Raya, and sa aking dalawang anak na si Tim at saka si Nila, at sa aking asawa rin na si Nilda Samudio. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Gusto ko lang pong i-acknowledge ang ating pong technical support headed by Technical Sergeant Ruel Villaruel, kay Lance Villanueva, kay Florante Huerno, kay Wendell Gonzalez at Rogie Zontiam. Sila po ang ating mga technical support ngayon. And also, congratulations po sa ating commander po ng Air Education Training Command, kay Major General Renato Sanchez, sapagkat I was informed na ang Air Education Training Command ngayon ay ang nakakuha po ng Commanding General's Streamers Award. At ito po ay pinag-aagawan ito lahat ng units sa Philippine Air Force. Sir, congratulations po sa lahat ng mga tauhan po natin sa Air Education Training Command. One of these days, baka Meds, pwede nating padala ng invitation si General Sanchez naman. Ano? Ito kasi ang aming boss dito sa APAP Batangas. Mga kaibigan, ako po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pakinggan niyo po itong palatuntunan po sa 1134 kHz DWDD every Friday at every Sunday 12 to 1 ng hapon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Galing po tayo sa Blue Sapphire. Thank you.